Uy, grabe naman. Senior na, matanda na, pinatulan pa, pinagsusuntok. Palagay ko, maawat lang tong si Manong eh. Paandarin mo na kasi! Ako pa narinig yung mga pasahero. Type mo mo! Umalag pa talaga. Takbo mo na! Paano hindi pagkakamalan to eh, nanlilisik yung mata oh. Ano yung ba ang safe na tinatawag ngayon din sa Pilipinas? Grabe. Bahay pa ata. Talagang mulat na mulat yung mata eh. Oh? Kung ako talaga nandun sa loob ng jeep na yan takot yung mga pasahero, nanginginig talaga. Tagal mo eh. Umiyak-iyak si ate oh. Ngayon mo lang kasi! Talagang ano eh, Tatanggilan mo. iba na panahon ngayon eh. Oh, talagang ikaw na yung kakabahan paglabas pa lang ng bahay. O ano, yan ba yung pinagmamalaki yung safe sa Pilipinas ngayon? Ganyang klase ng mga pangyayari? Ha? Parang naghahari ngayon yung mga kriminal. Tapos sa mga natatakot ngayon, yung mga inosente mga sibilyan na namumuhay ng normal sa araw-araw. Kita nyo, pasahero na lang ng jeep. Pinagbubuntal pa. Hindi lang isa, dalawa. Pati yung ibang nadamay pa ata dyan. Anong pinagmamalaki ng administrasyong bulok na ito? Na mas maganda ang safety ngayon sa Pilipinas kaysa nung panahon ni Tatay Digong? Saan banda? Baka safe dahil safe ang mga kriminal. Safe ang mga magnanakaw. Safe kahit mga magnanakaw sa gobyerno, mga politikong mandarambong dyan. Safe na safe talaga ngayon. Totoo yan. Pero ang pangkaraniwang mamamayan na law-abiding citizen, sila ang natatakot ngayon paglabas pa lang ng mga tirahan nila. Paano ba namang hindi matatakot eh? Kita nyo nung panahon ni Tatay Digong may kamay na bakal ang presidente, hindi weak leader. Talagang pag sinabi niyang ipatupad ang batas, ipapatupad talaga kahit anong mangyari. By all means, talagang kamay na bakal, literal. Eh ayaw na mga NPA yan syempre, ang style ni Tatay Digong. Eh na nangyayari ngayon. Kita nyo pag usaping droga, nagiinit dugo ko eh. Kailangan ko uminom siguro ng gamot sa high blood eh. Talagang dyan ako galit nung panahon ni Duterte. Yan ang una kong sinakyan. Ba't ako sumuporta sa kanya? Yung anti-drugs and corruption. Bago yung mga infrastructure, yan ang una ko talagang pinuna sa kanya at nakisakay talaga ako. Tumulong nga tayo sa Makati, mag-isa tayo nakipaglaban eh. Kaya napalayo tayo sa pamilya natin ngayon eh. Pero sobrang galit ko talaga, lalo na yung makakita ng ganyan. Bigyan ko kayo isang instance mga kanoypi, nung sa Pasig nun. Kasi may nabili akong apartment dyan, paupahan, sa Pasig. Tapos, sakto sira yung kotse ko nun. So, nasa talyer. Ginawa ko, nag-commute ako, nag-jeep ako. Galing Guadalupe nun, hanggang Pasig, San Miguel. Tapos sa may rotonda doon, sa may Kapitolyo, yan, nakipaghabulan ako kasi sa harapan ko may ini-snatch na babae, cellphone. Ngayon yung binatilyo, ang bilis tumakbo, may mga pulis doon, hindi mahabol kasi malalaki yung tiyan ng mga pulis nung panahon na yun eh. Talagang hindi nila mahabol, ang bagal tumakbo. Ngayon, ang ginawa natin, tayo yung humabol. Nung panahon na yun, wala akong dalang armas noon. Hindi ko alam bakit. Iniwan ko, nagmamadali ako. May permit to carry tayo noon, pero nung panahon yun, wala tayong dalang boga. Wala. Pero hinabol natin. Na-corner natin, pumasok siya dun sa mga palengke, dun sa Pasig City, Mega Hall ba tawag dun? Basta sa Mega Market dun, sa mga palengke dun. Sa mga eskinita, nakipaghabulan pa ako hanggang loob. Na-corner ko. Tapos yan, pumunta yung mga tanod, tapos pati magugulay. Ano kami, binidyo-videoan kami doon. Yan, hanggang sa presinto, naibalik yung cellphone na ninakaw niya, naibalik doon sa babae. Kaya tuwan-tuwa yung babae noon, yung babae, syempre, nagtatrabaho sa call center ata yun. Importante yung mga contacts niya doon sa SIM card eh, hindi yung cellphone eh. Although bago-bago pa yung touchscreen na cellphone niya, pero ang issue dun yung mga contacts na importante. Ibig ko sabihin, noong mga panahong yun, kita nyo hindi ganito kagrabe. May mga mangilan-ngilan hindi maiwasan na nangi-snatch. Ganun naman talaga eh sa lahat ng panahon eh. Pero hindi katulad nung ganyan na papasok talaga sa jeep. At talagang gugulpi.
Hindi lang isa, hindi lang dalawa, may nadamay pa daw ata dyan eh. Kaya talagang masasabi nyo bang safe sa panahon ngayon? Tapos eto nga, ang daming ganito ng mga kaliwat kanang pangyayari, violence. Kita nyo, kakatapos na nung shooting incident dun sa Leyte, meron na naman mga gantong viral videos na nanggugulo eh, ganyan binatilyo. Kagabi lang yung kinontent ko, yung pinatay yung sariling ina ng anak na hindi nabigyan ng pera. Tapos suspected din na user, nakuhanan ng mga drug paraphernalias. Ganyan na ba talaga ang panahon ngayon? Administrasyong bulok, kilos-kilos naman. 'Di ba? Pilit yung sinisiraan ng Duterte administration noon eh. Ngayon parang wala kayong kalatoy-latoy, 'di ba? Napakahina ng pamumuno. Weak leadership, walang kwenta. At parang walang pangil ang batas ngayon, yan ang masasabi ko. Ang nag-aari ngayon, nalalakas na loob ng mga kriminal, yan ang achievement nyo. Ha? Kaya kayo, huwag kayong masyadong nagmamalaki, parang puro pabangaw kayo, puro pa presko, press conference, kaliwat kanan, pagmamalaki ng mga minor projects dyan, eskwelahan kuno, pero napapabayaan ng peace and order ng bansa natin. 'Di ba? Pero may mga binabayad kayo sa mga vlogger na bayaran at mga walang prinsipyo na nagtatali-talinuhan pero mga ugok sa totoong buhay. Ha? May mga budget kayo para sa mga ganyan, kahit sa pang trolls. Troll army, may budget pa rin kayo dyan. Milyon-milyon. Ultimo, bayarang vlogger. Baka mas malaki pa ang budget niyan kaysa sa infrastructure. 'Di ba? Mga kanoypi, ako hindi ko na kayang matiis to. Nakagalit talaga eh. Pero, kailan pa ba aksyon ng ating administrasyong bulok, no? Kapag marami nang namatay, ha? Hintayin pa ba natin yon? Grabe talaga. So, yan muna hanggang sa ngayon. Nakakadismaya talaga. Yan, hanggang sa muli. Ang nag-iisang siga sa mga siga. Tigasing Noypi nyo. Naman sa mga tulong, mga tulong na ibinibigay natin, walang trabaho ngayon. Trabaho? Doon sa nakita Saan nga? natin. Saan? Baka Maano? masama tayo sa... Ba't kami masasama dyan? Ikaw lang. Ah, Ano? doon yung mga yung mga nakita Saan natin. nga? Wala.